ay for mutual help. So, you don't go to marriage just because you want to have a green card. So, ito yung mga fixed marriage na gustong maging citizen ng country na kanilang pinuntahan at walang mutual help. It's just that for business or whatsoever. And also, marriage is for procreation, which means that yung mag-partner ay dapat na may layunin na magkaroon ng anak or offspring. And lastly, sila ay nararapat na bilang mag-asawa bukod sa magtulungan or mutual help and procreation, kailangan mapanatili ang kanilang purity bilang mag-asawa. So, kala na iba, pinapanatili ang purity pag single pa. Pwede nang hindi pag may asawa na. Hindi. Ang ibig sabihin nun, purity na you can now commit sex because you are in the bonds of marriage, but of course, this is exclusive for your partner only. So, hindi dapat labas doon sa hindi mo pinakasalan. At pinagabawal din natin ng polygamy dahil hindi ito ang divine command for marriage. Ngayon, isang usapin ang ating pag-uusapan na hindi dapat natin palagpasin pag pinag-uusapan natin ang doktrina ng kasal. At yan ay ang tinatawag nating celibacy or singleness. Papaano kapag ang isang tao ay ayaw mag-asawa? O may sinasabi ba ang Biblia tungkol sa hindi pag-aasawa? Tama ba ang ibang mga relihiyon na nagtuturo na superior ang celibacy over marriage? Kaya ang mga nasa liderato ng Iglesyang Romano ay hindi mga nagsisipag-asawa dahil sa ganyang paniniwala. Yan ang alamin natin sa araw na ito. If you want to be single, alright, ito ay dapat nating maalaman na ito ay panawagan ng Diyos. Hindi lang ito basta gusto mong maging single or ayaw mong mag-asawa because of the commitments. Being single or staying single ay maaaring panawagan ng Diyos at regalo sa isang individual. So yan ang kailangan nating matutunan. Sabi ni John Calvin sa Institutes of the Christian Religion, Book 2, Chapter 8 and Section 43, that continence, pag sinabi natin continence, hindi lang siya basta celibate, kundi kakayanan na makontrol ang sarili na magnasa or magnasa ng sexual na pagnanasa. Sabi niya, that continence is a special gift from God and of the class of those which are not bestowed indiscriminately on the whole body of the church, but only on a few of its members, our Lord affirms. So, kinikilala ng mga teologo noong una na mayroong gift of celibacy or singleness. However, this is not a calling to everybody, especially when it comes to the ministers. Sabi ng Helvetic Confession, isa sa mga kinikilala nating confession, na hindi iniuutos ng Diyos sa mga ministers of God na hindi mag-asawa. Kaya maraming kumontra dyan. At ganun din ang Savoy Declaration of Faith, 1647 Westminster Confession, and of course, the 1689 Baptist Confession. Kaya may pag-iingat na dapat nating tingnan. Alin ito? Ito ay gift lang sa mga individual na kontento na sila'y single at meron silang self-control. Kung may sinasabi mo lang kontento ka pero nukno ka ng burning passion ng puso mo sa mga sexual na bagay. So hindi ka dyan, hindi ka for singleness if that is your condition. Kaya may pag-iingat. You just don't declare yourself as celibate kasi naawa ka sa sarili mo, dumaan ka sa past heartbreaks or whatever. It's not a reason for you to decide to become celibate. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 9, but if they cannot exercise self-control, they should marry. Malinaw. If they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Tinutulungan ka na ni Pablo, huwag mong tisid yan.
o huwag kang magkasya dyan. You have a burning passion to have a sexual relation, it means that gift of celibacy is not for you. Di ba? Nakita ka halimbawa ng isang regalo, ang regalo ay size 7 na sapatos at hindi ka size 7. Tapos ipagdidikdikan mo, para sa'yo yan, para sa'yo yan. That is not how it's going to work. So we should know what our gifts are, especially when it comes to relationships. If you have passion or sexual passion, then you should marry. If you cannot exercise self-control, talagang gustong-gusto mo na mag-asawa ka, hindi panawagan sa iyo ang maging single. So susi, kung ang someone o sino man ay walang pagpipigil sa sarili when it comes to continency, sabihin, meron kang pagnanasang sexual at nagkakagusto ka sa isang opposite sex at wala kang self-control sa pagiging single, ang solusyon sa iyo ng Biblia ay mag-asawa bilang provision ng Diyos sa iyo na makaiwas ka sa kasalanang sexual. So, ang ibig sabihin niyan ay i-eliminate mo na sa isip mo yung isipan na baka ayaw ng Diyos akong pag-asawahin. Dahil malinaw that if you have self-control and you are content with being single, you are not longing for a relationship. May malalaman pa natin na ang celibacy ay hindi lang sa kontento ka, kundi ang kaakibat ng pagiging celibate ay pure devotion to God and to the ministry. Kaya kung gusto mo lang maging single tapos tamad ka sa iglesia, hindi ganoon ang disenyo ng celibacy. Hindi siya sa ganoon. Hindi rin siya yung independent woman ako, ayoko ng commitment, ayoko ng kung ano-ano, so hindi siya nag-asawa. Hindi yan ang celibacy according to the scripture. But let's see the key for this topic. Celibacy is a God's gift to an individual, and the ability to abstain from relational or romantic relationships and sexual desires are also God's given. Kaya kung ikaw ay tinatawag for celibacy, ibibigay din sa iyo ng Diyos ang kakayanan na magkaroon ka ng continency at magkaroon ka ng ability to resist from sexual desires. So, pag-aralan muna natin ang mga maling pananaw tungkol sa celibacy. So, kasi ito yung maraming kumitira ngayon. Una, pinaniniwalaan ang celibacy sa mga mangangaral at mga nagpapastor at mga pare ay isang uri ng spiritual superiority. At yan ang reason kung bakit ang mga priests, bishops, hanggang sa cardinals and pope ay hindi nag-aasawa dahil sa pananaw na ang hindi pag-aasawa ay higit kaysa sa nag-asawa. Dahil tinatanaw nila na ang pag-aasawa kasama na ang mga sexual na gawain ay naglalayo sa kabanalan. Kaya kung ginagawa yan ng mga ministro, nawawala sila sa kabanalan dahil sa pakikipagtalik, kaya hindi sila nag-aasawa at they remain to be single. But the problem is, do they have a gift of continency? Meron ba talaga silang self-control? Diba? Kabit-kabila ang mga balita ng mga madre at ang mga nuns ay hinahalay ng mga kaparian. Kung sinasabing lahat, baka may paborito kayong pare kahit baptist na kayo. Hindi ko sinasabing lahat, di ba? Pero karamihan ay ganyan. At ang pinapakita niyan ay dahil sa pilitan ang celibacy. If you want to be a priest, it is a must for you to remain single. But nagsimula pa talagang celibate ang lahat ng pare mula noong unang panahon ng iglesia? Hindi. Nadeklara lang ito sa Roman Catholic Church noong 1139 sa tinatawag nating Second Lateran Council. Sinasabi nila na si Peter ang unang papa, nag-asawa siya, at ang mga sumunod sa kanya, yung mga nag-asawa,
Kailan lang diniklara sa Roman Catholic Church na hindi dapat mag-asawa mga pare? Year 1139, doon sa Second Lateran Council. Yan ang starting point na pinagbabawal na sa Roman Catholic Church sa mga ministers nila to marry. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy yan. Pero nakita natin ang pagbabago sa panahon ng Reformasyon ng naakala nila na kontra lang si Martin Luther sa usapin ng justification by faith, sola scriptura. Pero bigla silang nagulantang nung nalaman nila noong 1525 si Martin Luther ay ikinasal kay Catharina Bonbora, na hindi naisip ng mga leader ng Katoliko na maiisip ni Martin Luther yon. Kaya nga sabi ni Cardinal Cajetan, Martin wouldn't dare, pero nagpakasal pa rin siya. At doon, nabuksan sa mga Protestante, kila Zwingli, kila John Calvin, na hindi pinagbabawal ang pag-aasawa sa mga ministers. Sinimulan kasi ni Martin Luther. Pero, yan ay malaking regalo sa iglesia. Dahil nakabalik tayo sa tamang disenyo ng kasal, lalo na sa mga ministro. Ang view na ito, celibacy amongst ministers as spiritual superiority, kapag daw celibate, it makes a person more holy, mas malapit siya sa Diyos, at mas spiritual siya kesa sa naipasal. Pero ito ang pagkatama. Ang kabanalan ay hindi nakaasa sa marital status. Ganun ba yun? Ang kabanalan dapat di ka kasal. Diba? Hindi nakadepende ang holiness sa marital status, kundi sa paglakad kay Kristo, whether you are married or not. Ano sabi ng unang Korinto? 7:7. Pakibasa para naman. First Corinthians chapter 7, verse 7. I wish that all were as myself am, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. Ito pa ang ginagamit nilang talata. Inutos daw ni Pablo na huwag daw mag-asawa ang mga ministro. At mababasa natin yan dun dito sa binasa natin. Pero, kung marunong ka ng exegesis, makikita dyan, I wish. Wishing is not imperative. Diba? Rule yan. Rule ng exegesis yan. Kung ako lang man din, if I were you, diba? So alam mo, opinion niya yun. Bible yun. Inaano mo yung verbal inspiration. Hindi. Kumain ka muna. Opinion ni Paul yan. Pero may aral dyan, may didactic dyan. Pero hindi yan imperative. Hindi opinion ng Bible, hindi ma-opinion yung Bible. Pero yung sinabi ni Paul, opinion yun. Sabi niya, kung ako man lang din, gusto ko hindi mag-asawa, ang lahat. Pero, nasa ng didactic, dun sa second statement, nang sinabi niya, but each has his own gift from God. Sinasabi niya, yung una niyang sinabi, hindi yun maaari. Bakit? Kasi bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. At ano na ang pinatutungkulan dyan ng Apostol Pablo? Kasama na dyan yung gift to marry. Yan ang pinakamalapit. Kasi, anong ibig sabihin nung each one has its own gift? Ang i-interpret mo ba dyan ay yung gift of singing, gift, hindi. Ang sinasabi dyan tungkol sa kasal, diba? So yun ang ibig sabihin ni Paul. Diba? Ang ibig niyang sabihin, gusto niya hindi mag-asawa sana, lahat kagaya niya. Dahil si Paul ay hindi kasal. Diba? Sasabihin mo sa repon, kasal daw si Pablo. Ito, sang-sang, parang ginagawa. So, but each has his own gift from God. Kinontra ni Paul yung sinabi niya. Kasi nga, opinion siya. Yun ang ibig sabihin nun. Gusto ko lahat maging kagaya ko, walang asawa.
Pero saan ang gagaling si Pablo? Pag tinuloy mo ang mga basa dyan, may sinasabi dyan, not sure kung dito, sa iba pang mga passages, na walang distraction. Dahil tinitingnan niya Apostle Paul na ang pagkakaroon ng asawa at mga anak ay may pagkakataon din na nagiging balakid para sa sulong ng Ebanghelyo. Nakita mo? Nakita niyo? Nandiyan yun. May sinabi si Paul na ang pagiging married, nakikita niya na nagiging balakid sa misyon. So sabi niya, sana lahat kagaya ko. Pero sabi niya, may kanya-kanyang kaloob na ibinibigay ng Diyos. So kinikilala niya na ang celibacy ay gift at hindi ito imperative. So anong ibig sabihin niyan sa pinag-aaralan natin? Hindi ipinag-uutos ng Biblia na maging celibate ang mga ministers. At hindi rin basihan ang marital status para masabing mas spiritual ka or you are holier than the others. What verse? Verse 32. Ayun. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord. How to please the Lord. Eh, siya yun yung unmarried man. Ang anxiety lang niya, paano susulong ang gawain ng Diyos. Pero ang married, iniisip din niya yung kanyang pamilya. Yun ang perspective ni Paul. Di ba? But then again, that's not a didactic statement. Yan ang ibig sabihin nun. Pag sinabi ko lang natin didactic, hindi siya teaching. Hindi siya nagtuturo. O hindi siya nagdodoktrina. Ayan. So, pangalawa, na maling pananaw ay yung ascetic view of marriage. At dito nalalaglagang marami. Ang view na ito, ang marriage ay napaka-worldly. Ito yung tinatawag natin na nauso noong 2nd century na Platonic and dualistic. May influensya ito ng Gnosticism sa panahon ng mga apostles na ang flesh ay corrupt at evil, ang soul yung pure. Kaya kapag namatay ka, nakawala na yung soul mo sa body, kaya hindi ka na sinner. Dahil ang katawan ay sinful, kaya hindi ka na dapat bumalik. Kaya ang naging problema ng ganitong view, hindi sila maniwala sa resurrection of the saints. Bakit? Kasi nga, tinatanong nila na ang flesh ay corrupt at evil. Dahil dyan, sinasabi nila na ang pagiging kasal ay nagdudulot ng mga sexual pleasures. So dahil doon, hindi ito bagay na banal. So ang naging solution nila ay huwag magpakasal. Kung gusto maging pleasing ang pamumuhay sa Diyos, huwag ikasal. Dahil ang marriage ay purely worldly and evil dahil sa mga physical pleasures, kaya dapat ito ay totally i-abstain. Pero again, ano ang biblical answer dyan? Ang kasal at ang mga pleasures sa pagiging kasal ay hindi masama. If you're familiar with the word na ano ba yun? Ano ba yun? Yung hindi masama yung bagay? Adiaphora. Adiaphora. Hindi porke ang silya ng simbahan na ibigay ng madre, nasa isip mo, masama yung silya na yun dahil galing sa madre. Hindi yun holy, hindi rin yung unholy. Yun ang adiaphora. Wala siyang kinalaman sa kabanalan whatsoever. Ang pinag-uusapan natin na kabanalan ay yung estado ng pagiging hiwalay sa kasalanan. At wala namang kinalaman yung silya o yung building sa mga bagay na yan at wala silang kaalaman tungkol dyan. Kaya, hindi ito masama at hindi rin ito dapat nire-reject kung nais mo na mag-pursue ng holiness. Well, in fact, ang nag-ordain pa nga niya na yung Diyos mismo. Ba't mo tatawaging masama ang Diyos ang nag-utos? Inutusan tayong magpakasal. Yan ang divine command. Hindi celibacy. Celibacy is a gift, but it is not the normal status that we should pursue. Marriage pa rin.
Ano sabi ng Genesis 1:31? Pakibasa, Brother Mori. Genesis 1:31, and God saw everything that he had made, and behold, it was good, very good, and there was evening, and there was morning, the sixth day. Yeah. Isa pa ay 1 Timothy 4:1-5. Brother Josh. First Timothy, chapter 4, verses 1 to 5, Tagalog. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay ang iba ay tatalikod sa kanilang palataya sa pamagitan ng pagkiling sa madalayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamagitan ng pagpulwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga buti ay tinatakan ng nagbabagong bakal. Kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaroon ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang context nito ay asceticism, yung nauso noon, panahon pa nila Apostle Paul, na doktrina na dapat dayuan ang mga bagay at ang mga gawain na sa tingin nila masama. At maging yung mga pagkain na wala namang kinalaman, kunyari pagkain lang ng baboy ay binabawal, ay isang uri ng asceticism. Pinagbabawal ang sa panahon natin ngayon, bawal ka manood ng sine kasi hindi Christian. Bawal kang makinig ng Eraserheads kasi hindi Christian, di ba? So yan ang mga form of asceticism. Dapat wala kang sa playlist mo, dapat lahat yan puro mga hymns, no? At songs, no? na spiritual. Pag meron ka dyang S19, ako, yari ka, di ba? Tapos ginawa pang shit. Buti lang, ay naalis na tayo sa ganyang pananaw, alright? So hindi masama yun, walang masama doon. Kaya hindi natin sinasawayan gano'n. Walang problema doon. Okay? Ang problem ay kapag yan ay pinilit mo. Alright? Kung conviction mo na masama yan, sa'yo na lang yan, di ba? Pero hindi mo siya dapat ipilit sa lahat. At ang specific na sinabi pa dyan ay yung pinagbabawalan ng mga taong mag-asawa. Di ba? Tinawag ni Paul na doktrina ng demonyo. Di ba? Kaya sa tingin ng marami, huwag ka mag-asawa. Bakit? Gusto mo magpastor eh. Ang tawag dyan, doktrina ng demonyo. Nakalagay sa Bible eh, di ba? Mukhang maganda pero hindi pala talaga. Bakit? Sinisira mo ang disenyo ng Diyos. Yun ang point dyan. Kaya ang answer natin, hindi masama ito dahil ordain ito ng Diyos at isa ito sa mga blessings ng Diyos na binibigay sa tao as far as marriage is concerned. Third, wrong view is ito, pinakamakaka-relate ang marami. Pinipiling maging single para maiwasan ng mga commitments. Ayaw na, kagaya nito, yung mga mapapanood nyo sa TikTok, diba? O kaya sa Facebook na, pagka may lalaki ka sa buhay, sasakit lang ang ulo mo lagi. Pag ganyan yung mga, maigi na yung ganito ko na inisip ko lang sarili ko, I love myself, wala akong headache, wala akong heartache. Are they noble? Kasi sa walo, ang view na ito ay nag-claim na ang pagiging single or celibate, hindi nila, walang consideration ng anumang spiritual thing or whatsoever. Wala silang pakialam sa religion. Pero, they remain single just to avoid responsibility, sacrifice, or relational commitment. At ang pinakamalapit na example niyan ay narcissism. Diba? Kilala niyo ba, alam niyo ba kung saan nanggaling yung word na narcissism? Diba? Yung si Narcissus na in love sa sarili dahil nakita niya yung reflection ng mukha niya sa tubig. Diba? Kaya wala nang ibang maganda sa paningin niya kundi sarili niya. At wala na siyang ibang binigyan ng pleasure at pabor kundi ang sarili niya. Very selfish. Bakit? Because self-affectionate.
Ganito, ang mga nagsasabi na sapat na sa kanila ang pagiging single dahil at last natutunan ko ng mahalin ng sarili ko. Hindi kagaya dati na talagang lahat ng meron ako, binibigay ko lang sa kanya, tapos niloko na niya lang ako. Hindi ko ganun yun. No? Yung ganyang pananaw ay narcissistic at hindi biblical. Hindi yan ang dapat nakatwiran at rason kung bakit ka nananatiling single. Biblical answer, ito ay maling paggamit ng celibacy. Ang biblical na celibacy ay hindi para sa sariling proteksyon or konbinyente, kundi para mas lalong maging dakila ang devotion sa Diyos. Kaya pag hindi yan ang reason for celibacy, it's sin. Yung pagiging single mo ay kasalanan. 1 Corinthians 7:32-35. Pakibasa si Cesar. 1 Corinthians 7:32-35. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord, but the married man is anxious about worldly things, how to please his wife, and his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in the body and spirit, but the married woman is anxious about the worldly things, how to please her husband. I say this for you, for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. Again, hindi inutos ni Paul na huwag mag-asawa ha. Ang sinasabi niya, ang benefits pag hindi ka nag-asawa. Sinasabi niya na ang benefits ay less ang anxiety mo sa pag-iisip sa family mo. So ang reason to choose celibacy over marriage should be for more devotion to God. Pag ang dahilan mo lang, ayoko ng commitment, parang okay na ako na single ako. Pero walang reciprocal na mas dadami ang time ko sa Lord or maglilikod ako sa Diyos, kasalanan yan. Buti pa yung maling relihiyon, kaya nagkumbento kasi gusto nga i-devote ang sarili sa Diyos. At least sila naiintindihan nila ang ibig sabihin ng celibacy. Pero ang karamihan ng mga tao sa panahon natin ngayon, hindi nila kinoconsider ang religion over that. Self-love, less commitment, enjoying self. It's not celibacy, it's narcissism. Kaya yan ay maling paggamit ng celibacy at hindi dapat na pinopromote. Now let's go directly to the scriptural lesson about this. Again, celibacy is a gift, hindi ito iniuutos. Hindi nire-require ng Diyos na ang lahat ng believer ay maging unmarried, kundi binibigay niya lang ang regalo nito sa iilan. Kaya hindi lahat ay dapat single. At hindi rin naman lahat ay dapat married. So, malinaw yan. Sabi ng 1 Corinthians 7:7, I wish that all were as myself am, but each has his own gift from God, one kind and another of another. Pinapakita rito ni Pablo ang kanyang personal preference dahil single siya, pero again, bigla niyang binigyan ng quality ito. Ito ay gift. Yung meron siya ay gift. Gusto niya sana lahat, ganun. Pero sabi niya, gift to. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng hindi gift sa'yo. Yan ang understanding dyan. Ang celibacy ay gift sa ilang tao para sila ay makapag-focus sa ministry. Yung binasa ni Sister Sarin. Kaya ang point, ang gift na ito ay binibigay dahil ang layunin nito ay para mas lalong makapag-focus sa ministry. Therefore, ito ay ministry. Hindi, post ka ng post Facebook. Single ako. Nakalaya na ako sa relationship. Tas punta sa mall, punta sa ganon. Sunday, nandun din sa mall, nandun sa kung saan-saan. Nag-Ferris wheel, nag-Sky Ranch. Sa mag-comment, hindi yan biblical, hindi yan tama, di ba? Ito, sinasabi ko sa context ng Christian, wala kang pakialam dun sa mga unbeliever. Hindi lang magiging single ang kasalanan nila, marami. Pero pag ikaw ay Christian, and you view singleness that way, you are wrong. Now, another notice, hindi porke unmarried ka pa, sasabihin mo, celibate ka. Unmarried ka lang. Unmarried is not equal to celibate. Tandaan niyo yan.
Hindi porke unmarried ka, ay celibate ka. Hindi ko pwedeng sabing celibate ako. I'm just unmarried. Then ang celibate ay pagdidesisyon na hindi ka na talaga mag-aasawa and ginagawa mo na yung exercise ng more focus sa ministry. Kaya ang pagiging celibate ay ministerial. Ano ngayon ang tawag? Kapag ang tao ay walang gift of continency, hindi niya makontrol ang kanyang mga pagnanasa, yun ang ibig sabihin nun, dapat i-pursue niya ang marriage. Pakibasa Sister Daniela, 1 Corinthians 7 verse 9. 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Ngunit kung sila hindi nakakapagpigil, ay dapat silang mas mag-asawa, sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang kalinasan. Ayun. Baka sumabog yan. Kaya mag-asawa ka, no? Pag sobrang pag-aalab ng pagnanasa, baka sumabog. Kaya, kung ayaw nyo, mag-asawa. Huwag pilitin ang sarili sa bagay na hindi ka tinawag. If a person does have the gift, kapag meron ka namang gift of self-control or continence, dapat gagamitin mo ito for undivided service to Christ. Yan ang gamit hindi kung ano-ano. Hindi narcissistic ang approach. At again, yung verse dyan na yung binasa na natin kanina. Now, of course, your question is, how can I discern whether I am, or whether I have gift or not? Discerning the call to celibacy. Para natin malalaman. Tandaan natin, hindi porke gusto mong maging single, ay nakasalalay lang yan sa individual's desire. Ibig sabihin, ang pagiging celibate o ang pagpili mo na hindi ka ikasal o mag-asawa, hindi lang yan individual's desire. Dapat yan ay calling sa Diyos. Kaya pag gusto mo lang yan, at wala kang calling para dyan, magiging miserable ang buhay mo. Ito yung mga tumandang single na punong-puno ng pagsisisi pag kinakausap mo. Kung ayaw mong maging ganon, wala kang gift of continency, you have to enjoy the gift of God for you. Marry. Mag-asawa ka. Walang manligaw sa akin, Brother Joshua. Sige, sabihin mo, hanapan ka namin. Kami ni Pastor, tutulong kami, hanapan ka namin. Walang problema doon. Mga babae, walang manligaw sa inyo. Gusto nyo na, patulong kayo sa amin. Walang problema doon. Kasi baka meron dyan, di ba? Wala lang din mahanap. Huwag na kayo pumunta sa mga matchmaking agency. Punta kayo sa pastor nyo. Di ba? Yung sabi ni Cody Bocam, di ba? Now, 1 Corinthians 7:7, each has his own gift from God, and one of kind and one of another. Yung gift, galing yan sa word na charisma, ay special enablement from God to joyfully remain unmarried at maging pure for the sake of His kingdom. Kaya hindi ito natural self-control. Ngayon, yung gift na kaya mong hindi magnasa, ay galing sa Espiritu. Hindi natural. Kasi ang natural, ang tao nagnanasa. Yun ang natural. Ngayon, kapag wala kang ganon, spiritual gift yan. Ngayon, ngayon natin mga conclude. Ang celibacy ay sa konteksto lang ng mga Kristiyano. Kasi spiritual, di ba? Pag sabing spiritual, bigay ng Espiritu ang kakayanan na ito. Bigay ito ng Espiritu para maging kontento ang walang asawa at alam mo yon, yung equivalent, ka-equivalent siya ng yung asawa gustong-gustong umuwi para makita ang asawa, makasama ang asawa. Pero ang celibate, yung ganung saya, equivalent sa gustong-gusto niyang pumunta sa misyon, gusto-gusto niyang pumunta sa church, gusto-gusto niyang mangaral kasi yun yung kanyang burning passion. Yun yung equivalent. Pero pag wala ka nun, hindi ka para dyan. Kaya ito po ang aking warning. Dapat pala yung warning. Discern the signs before proclaiming oneself as celibate. Matuto na tayo. Nagkaroon na tayo ng gantong kasaysayan. Napaka-advance magsabi na celibate siya. Nandiyan ka pa lang sa 20s, sinasabi mo na celibate ka. Tapos kung kailan na doble ang edad mo, tsaka ka ngayon magsasabi, hindi pala,
at naloko na kung sino-sino na lang at sa maling tao na napunta. Ito ang ating titingnan kung talagang tayo ay may gift o calling para dyan. Una, matibay at nagpapatuloy ang pagiging kontento mo sa pagiging single. Sustained and strong. Hindi yung ngayon ka lang nag-puberty, ilang buwan lang, sabi mo, hindi ko gusto mong asawa. Hindi yun. Dapat sustained. Dapat for many years. Let's say, nung namulat ka na sa mga romantic chemero, di ba? Nung ikaw ay nabulat na dyan at dumaan ng panahon, nanonood ka ng K-drama, nanonood ka ng mga drama, nakakita ka ng mga kaibigan, nagkaroon ng relasyon, pero hindi ka naiinggit whatsoever. Walang ganun sa'yo. Iba naman yung bitter, Yung bitter, hindi ako naiinggit dyan, pero sa loob-loob wala lang kasi manligaw sa'yo. Diba? So, ang point, pag ganun lang yung puso mo, hindi ka rin para dyan. Dapat strong and sustained. Ang contentment, hindi ka naapektuhan, hindi ka naiinggit. Meron ka talagang real peace at satisfaction sa pagiging single. Hindi lang sa isang season, dapat sa lahat ng pagkakataon. At settled dito. Hindi yung pagka nasa bahay ka, naisip mo, nag-iisa ako, nalulungkot ako. Kailangan ko ng kumpanya. Pero pag nasa labas ka, dahil mga kaibigan ka na, ay mali pala yung naisip ko dun sa kwarto ko. Di pala. Okay na pala sa akin yung may kaibigan na inconsistent. So, dapat walang ganun. Kapag strong at sustained, kahit saan ka dalhin, kahit mag-isa ka, kahit may kasama ka, wala ka talagang pagnanasa na magkaroon ng partner, then it shall be a sign. Second, freedom from burning with passion. Hindi ka nadadaig ng sexual desire. Now, ito yung gusto kong sabihin, hindi ko sinasabing totally wala kang pagnanasa. Meron pa rin. Dahil yung kagabi pinag-usapan natin sa adultery, yung sinasabi doon na nasa 5:30 na ng Matthew, ang sino mang, dahil hindi yung tumingin ang sino mang tumitingin, yun dapat ang Tagalog nun. Ang sino mang tumingin. Kasi ang tumingin ay accidentally, nakita mo, ayan, bitaw ang suso, nakita mo, tapos nagnasa ka, natural yon. Pero yung talagang you choose to stay on your side doon sa babae, yun yung violation. So yung hindi sinasadyang kasalanan o pagtingin, dahil nga naman revealing at nagkaroon ka ng saglit na sexual fantasy, ay natural na response ng isang tao na nasa pagkamakasalanan pa rin. Again, sinner justus et peccator. Tayo ay sinner and just sa yung bio mo sa Facebook. So, naalala ko lang. Ngayon, pero kung ikaw ay patuloy na nagnanasa, may mga pagnanasa, panakana ka at madalas ay hindi ka for celibacy. Kaya hindi ibig sabihin na hindi ka nakaka-feel ng temptation, pero hindi ka nadadaig nito at nagiging consistent ka sa self-control. Pangatlo, may malalim ka na desire at capacity na maglingkod sa Diyos nang wala kang distraction. Sabihin mo, Pastor, celebrate ako. Ano ministry mo? Wala po. Hindi pwede. So, sabi mo lang yun. 1 Corinthians 7:32-35, again, sinasabi dyan, ang unmarried ay anxious sa mga bagay na sa Panginoon. Kaya, pag nanasain mo na hindi magkaroon ng kaagaw sa ministeryo, atensyon at energy for the ministry, mission, discipleship, and etc. Meron naman na imbalance na nag-asawa tapos wala lagi sa bahay kasi kasama yung mga ibang pastor, kasama yung mga simbahan. Kaya pag uwi sa bahay, galit na yung asawa niya, galit na yung pamilya niya sa kanya, wala na siyang time. Yung mga anak niya nagkakarakrus, yung mga anak niya nandun sa video karera, di ba? Maraming ganyan pa totoo. Naging pabaya ang sariling pastor sa kanyang sariling pamilya. Ang yun ang pinapoint ni Paul, sana hindi ka na lang nag-asawa kung ganyan ang gagawin mo. Kaya ang point is, iba-ibang kaloob ito at hindi dapat ipilit ang celibacy, hindi rin dapat ipilit ang marriage. Kung ayaw talagang magpakasal, meron kasi pinapakialaman yung miyembro di ba? Dinidiktan Ano ka pa rin asawa, di ba? Parang excited naman na si brother. Gusto mo ba siya? Sabihin mo na.
siyang sa ganyan. So, you're more fulfilled by kingdom service than by thoughts of family life. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. At lastly, and more importantly, hindi ka nalulungkot. You do not feel lonely. Sasabi-sabi kang celebrate, pero iyak ka ng iyak. Bakit? Kasi nag-iisa ka. You feel, one less lonely girl or boy. Diba? You're not using singleness just to avoid responsibility, and you're not secretly discontent or resentful to those who are married. Kasi may ganito. Single ka, tapos lagi kang post ng mga negative tungkol sa mga married. Bitterness lang yan, pansinin niyo. Yung mga nagsasabi, masaya akong single ako, hindi kagaya ng mga kasal, di ba? Nalolo siyang na, ganyan. Do you really have to say that? And the reason why you're saying that is because you're just bitter. Dahil alam mo, mas masaya yung kaysa sa kalagayan mo. At ina-highlight mo lang yung advantage ng pagiging single, pero at the end of the day, it's not your desire. Alam niyo yung ganung feeling? Yung lolokohin mo yung sarili mo na okay ka, and you are showing people that you're okay, but you are saying negative about the opposite. Ang understanding dyan ng mga matatalinong taong nasa paligid mo, nagsisinungaling ka sa amin. Hindi talaga yan ang nasa puso mo. So, ngayon, kung nalulungkot ka, ba't gano'n? Malaki naman ang sahod ko. Kaya lang, ba't gano'n? Malaki naman ang sahod ko. Nabibili ko naman ang gusto ko. Bumili na nga ako ng aso, ng pusa. Pero bakit di pa ako masaya? Ba't di ako nakukontento sa halik ng aso? Diba? O sa lambing ng pusa? Bakit? Pag may ganun kang question, ang ibig sabihin nun, hindi ka for celibacy. Kailangan mo ng companion. Kailangan mo ng mutual help. At kailangan mong i-upgrade yung aso sa tao. Pag-aanak ka. At mag-preserve mo at ma-enjoy mo ang sexual pleasure within the bonds of marriage. Pero, ang ibig kong sabihin sa hindi ka nalolonely, mayroon kang sinseridad, sincere na kasiyahan, hospitality, at sacrificial love to others. Masaya ka sa pagiging single mo. At masaya ka rin sa mga narinig mong ikinakasal. Hindi yung mga nagkakasal na, ng taon lang yan, no? Bita kasi yun yan. Yeah. Dapat di tayo gano'n. Kaya careful consideration mga kapatid, huwag manatiling single o magdesisyon na maging single dahil lang sa meron kang masakit na naranasan. Yung kung mag-asawa kasi boyfriend pa nga lang, na? Ginulpi na ako. Kung ano pa mga reason, violent na, di ba? Ginatasan ako kung ano-ano. Eh dahil lang sa mga yon, kaya mo pinipiling maging single o takot kang maging married dahil nakita mo maraming tao nag-fail ang marriage. Kabi-kabi lang yung mga nakikita natin, si Patrick, di ba? At sa, kailan yung si Patrick? Di ba? Oo, kaasa ni Patrick na star. Anyway, pero alam niyo yun, yung pinagpalit niya yung asawa niya sa isang bata. Diba? Bata. Pero yung lalaki, bata rin kasi yun. So parang nagganap siya ng kaedad niya. Hindi pa naman kung mali ako kasi hindi naman Bible yun. Pero, chismis. Nakikita ko sa Facebook. Alam mo naman sa Facebook, pag meron kang binuksan, lagi mo na makikita yun, di ba? So, yun na yung, nasusundan ko tuloy ang story yan. Pati kung paano na-block yung TikTok niya, kung ano-ano. So, nakita ko na sundan ko lang. Pero ang point, mga kapatid, kung yan ang mga reasons, hindi yan ang reasons kung bakit ka magiging single. Alright? Hindi porke nagkamali ka ng pagpili ng lalaki o babae, ay stereotype mo na lahat ng lalaki gano'n. O lahat ng babae gano'n. It's just that you haven't met him yet. Hindi mo pa siya nakikita. Inakala mo lang na siya na, pero hindi pala. At darating pa siya. At ang Diyos din na magbibigay ng qualification dyan. 1 Corinthians 10:31,
So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Bakit ko sinabi? Whether you are married or whether you are single, do those things for the glory of God. It's equal. Being married and being unmarried are equal. Kung talagang ikaw ay celibate. Pero pag lumalagay ka doon sa posisyon na hindi ka pala doon tinawag, your life will become miserable. May Diyos ka, oo, walang problema doon. Sa langit ka pupunta, oo, pero hindi masaya ang buhay mo. Dahil hindi ka sumunod doon sa command. Kung wala sa iyo ang mga sign na to, isang dapat na maging conclusion mo ngayon, I should seek a biblical and godly marriage. Wala ka mang boyfriend pa or girlfriend pa. Pero kung meron kang passion for marriage, passion for relationship, dapat pinagpipray mo na yan. Kahit wala pang tao sa isipan mo. O kahit hindi ka pa engage, dapat pinagpipray mo na yan. Na Lord, darating yung time, pupunta ako dyan. Ihanda mo ako. Ihanda mo rin siya. Until we meet. Yeah? God be with you. Until we meet. Yeah? So point, whether married or single, ang ultimate end of life, pag sabi kong end ay purpose, hindi yung end ang ultimate na katapusan. The ultimate chief end of man is to glorify God or make your life live for the glory of God. Enjoying God in life is sufficient to have a meaningful life even if one is not married. May ganun eh. Okay na sa akin na nararanasan ko ang pagmamahal ni Kristo at ng kapatiran. Okay kapatid, okay sa'yo, sa akin hindi. Ang point, magkaiba nga kasi. Kaya kapag sinabi ng isang kapatid, may gift siya. Pero hindi ibig sabihin ganun kami. Kaya huwag mo sabihin na testimony ka kasi na-regenerate ka, na testimony mo. Ngayon po na naranasan ko ng pagmamahal ni Kristo, I could die in peace, diba? Eh, hindi pala. Sapat na po ito, hindi ko na kailangan ng iba pa. Hindi ganun ang interpretation ng the Lord is my shepherd, I shall not want. Sapat na ng Diyos, hindi ko na kailangan ng asawa ng ganyan. Hindi mo naman kailangan sabihin yun. Ang ibig sabihin natin sa sapat na ang Diyos ay pagdating sa usapin ng kaligtasan, sapat siya. Pagdating sa usapin ng pamumuhay sa lupa, ang sapat ay ang biyaya niya. At kasama sa biyaya niya ay ang ikaw ay magkaroon ng asawa. Pero kung hindi ka tinawag para dyan, huwag po nating ipilit yan. Ang hamon ko sa mga may pag-iisip na celibate siya, magtunan na maging masaya sa kapunuan ng mabiyayang pagbibigay ng Diyos. Yumayakap sa biyaya na ibinigay niya kaysa naghahanap ng iba pa na hindi niya ibinigay. Alam niyo yun, hindi mo pa nga na-enjoy yung lahat ng binigay niya, naghahanap ka na kagad ng iba. Diba? So, lahat ng binigay niya, yan ang pagsumikapan natin na ating ma-enjoy, fully embrace in His wisdom at hindi yung mga bagay na ipinagkait niya o hindi niya ibinigay sa atin. So mga kapatid, I hope that you were able to determine whether you are meant for marriage or not. Pero what I'm saying is don't proclaim it too early. So, kailan lang namulat ang kamalayan mo dyan, ay sasabihin mo na kagad, hindi ko gustong mag-asawa. Ngayon, paano sa mga susunod na taon? Paano kapag nag-iba na yung circumstance mo? Paano kapag nagsimula kang makita na ang mga kapatid mo, yung mga nagsisipag-asawa na, at nandiyan ka, natira ka sa nanay mo o sa lola mo, o sa tatay mo. Ito ang sinasabi masama yun. Pero, alam mo, ang common ko rin nakikita, pagka yung magkakapatid, nagsisipag-asawa na, siyempre, matik yung natitira, yun ang nagiging tagapag-alaga. Pero ang sinasabi ng mga inaalagaan nila, kailan ka ba mag-aasawa? Kasi alam din nila na paano pag wala na ako? Diba? Hindi si pamangkin, hindi mo masasabi yun. Siyempre, ang priority niyan, sarili niyang magulang. Kaya, be very careful sa pag-declare na celibate ka. Huwag kang magsabi ng huwag mong i-flex yung pagiging single mo para maawa sa iyo yung mga tao dahil sa naranasan mo.
Hindi siya sa ganung paraan. At huwag kayong gagaya doon kay Nico. Yun nga, yung si Patrick. Huwag kayong gagaya doon na dahil lang doon ay pati sikreto nilang asawa, binunyag na ng gusto, siya gumastos sa siya. Siya gumastos sa lahat, siya gumastos sa lahat. Hindi maganda. Hindi ko sinasabing bawal kang magreklamo, pero mali yung outlet mo. Mali yung paraan mo ng pagrarant. Kaya yun, na-deactivate yung kanyang mga social media at mga kung ano-ano pa. Kaya lang, ganun pa rin siya. Pero isa na lang ang naiisip ko, unbeliever kasi. Pero pagka-believer, hindi ganun ang tamang pamaraan. Next week, pag-uusapan po natin about divorce and remarriage. So part 4 ng ating pag-aaral, may anti-divorce dyan at ayaw payagan yung wala. Hindi ko kayo sisisihin, pero ang sasabihin ko sa inyo, kasi hagit yan ng usapin ng marriage. Kaya kailangan natin siyang pag-usapan. Any question? End mo na lang.